Maraming shoutout sa inyo lahat mga lods. Ngayong araw ay pumasyal po ko sa Bukiran para po tignan yung mga pinaalagaan po nating itik na 3,000 heads. Bago ang lahat, ako nga po pala si Jobs Kasipong, isang The Farmer dito po sa probinsya ng Zambales. Pakipollow nyo lang po ang aking page and like and share po nitong ating video. Mga alas 5 na ng hapon niya nung pumunta tayo dyan sa pastulan. At naabutan ko itong mga alaga naming itik na pauwi na po sa kanilang kulungan. Nasa 3,000 heads nga pala itong pinaalagaan namin kay Boss Bing. Ang edad na pala ng mga itik namin na ito ay 28 days old pa lang. Nakakatuwa nga silang tigdan dahil kusa na silang umuwi sa kanilang kulungan. Sa ganitong sistema, nakakatipid kami sa expenses po namin sa patuka sa mga itik. Dahil ang kinakain po nila sa bukid ay mga laglag palay at mga suso. Bukod doon ay nagpapakain pa kami ng mga hilaw na kamote. Dudurugin lang tong kamote. Tapos bibigay na sa itik. Kahit hilaw pa yan, Bing, hindi mo nalagain. Kakainin nila yan. Kakainin nila yan. Kahit hilaw pa lang, no? Galing ah. Sabi nga pala sa akin ni Boss Bing, mas mabilis daw lumaki ang itik kapag ka nagpapakain ng kamote. Ito yung way namin mga lods para makatipid talaga kami sa pakain namin sa mga alaga namin mga itik. Pagdating na ng rainy season yan, mawawala na ng pastulan, matik yan, magpapakain na kami ng mga feeds at binlid. Nakakatuwa ang pagmasdan dahil napakarami na nating mga alagang mga itik. Dati-rati, pinaalagaan lang namin 500 to 1,000 heads. Kaya malaking challenge sa amin ngayon itong inaalagaan po namin na 3,000 heads. Kaya nga mas hinihigpitan natin yung inspection at mas madalas yung pagdalaw natin sa pastulan. Kasi napakasakit po sa aming mga duck farmer na malagasan kami ng mga alagang mga itik. Napakalaki nga pala ng pinuhunan namin dito at hindi biro dito ang pagod at dedikasyon. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat po ng may-ari ng bukid po na to. Totoo pong napakabuti ng puso po ninyo dahil pinayagan nyo po kami magpastol po ng mga itik po namin dito po sa inyo pong bukiran. Hindi ko man kayo nakakausap ng personal at hindi ko man po kayo kilala, nagpapasalamat ako ng marami sa mga may-ari po ng bukid dito po sa may Botolan, Zambales. Aabot pa ng 5 buwan ng pag-aalaga nito sa bukid bago namin ito isampa po sa poultry. Kaya mahaba-habang pasensya at patinding dedikasyon para sa ganitong klase ng negosyo. Buti na lang kahit tagtuyot, meron pa rin tubig sa bukid na to. Dahil tubig talaga ang pangunahing pangangailangan ng mga itik. Nakakalungkot lang dahil namatayan na naman tayo ng isang itik. Barako yan? Matay? Anong kinamatay, Bing? Nakuha na. Nakuha ko yung cold sa puso niya. Cold? Hindi natin talaga maiiwasan na meron talaga magiging mortality sa mga alaga nating mga itik. Ganun talaga, hindi natin mape-perfect talaga yung 3,000 na inalagaan natin sa pastulan hanggang sa lumaki sila ng 6 months. Gayon pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa pastol namin na talagang inaalagaan tong mga alaga naming itik. Kung tutustusin mga lods, mas marami silang alam sa itik kaysa po sa akin. Mostly yung mga information na binabanggit ko sa mga videos ko about sa duck farming ay galing din dito sa mga pastol po namin. Ito nga pala yung mga anak ng pastol po namin. Bata pa lang natututo na sila magpastol ng mga itik. Kaya maraming shoutout sa lahat po ng duck farmers sa buong Pilipinas. Saludo po ako sa sipag at tiyaga po ninyo sa pag-aalaga po ng mga itik. Hindi talaga biro ang luminya sa ganitong klase ng negosyo. Hindi lang pagod at sakit ng paa ang kalaban mo dito sa bukid, kundi yung sobrang init po ng panahon. Ganon siguro yung laging lumalaban ng patas. Hindi magiging madali at marami kang isasakripisyo. Kaya lalong higit na magpasalamat po sa ating Panginoon Diyos dahil pinagkalooban kami ng ganito pong klaseng negosyo. Kaya sa lahat po ng mga kabataan na nangangarap mag-alaga ng mga itik, hindi po yan imposible. Kung nagawa ko yan, mas lalong magagawa po ninyo. Kaya maraming shoutout sa inyo lahat mga lods. Please like and share po nitong ating video at follow po sa aking page.